May nilalang raw na hindi mo makikita sa liwanag. Tahimik siyang lumalapit at kapag may naamoy kang patay na hayop, huli ka na. Isa lang ang tanong, totoo ba ang sigbin? Handa ka na ba ulit makinig sa maikling kwento ng kababalaghan at katotohanan sa likod nito? Tara, magkwentuhan tayo. Taong 2001, sa isang liblib na barangay sa Siquijor, isang batang lalaki na si Carlo, 8 taong gulang, ang bigla na lamang nawala. Hapon noon, bandang alas 5, naglalaro siya sa harap ng kanilang bahay. May hawak na tirador at sumisigaw ng pang! Pang! Habang tinatarget ang mga sanga sa isang puno. Ang lola niya, si Lola Sabel, ay abalang nagluluto sa kusina, pero bago pa siya tawagin para sa hapunan, napansin na niyang kakaiba ang kilos ng bata. Nakatingin ito sa kakahuyan, hindi kumikibo, parang may sinusundan ng tingin. Ilang saglit lang, lumakad si Carlo papasok sa masukal na damuhan. Sa isip ni Lola Sabel na nagtatago lang ang apo niya para manggulat. Pero lumipas na ang 5 oras at si Carlo hindi na bumalik. Naghanap sila, mga kapitbahay, tanod, pati ang barangay captain ay sumama. Dala ang gasera, sinuyod nila ang buong bakuran, gubat, ilog. Hindi nila mahanap si Carlo, pero may isang bagay silang nakita, ang tsinelas ni Carlo. Isang pares lang at sa putik may mga bakas. Hindi normal, parang paa ng hayop, at ang mas kakaiba, paatras ang lakad, parang nilalang na hindi galing sa mundong ito. Nagsimulang magkwento ang mga matatanda. Isa raw itong sigbin, isang nilalang na kumakain ng anino. Ayon kay Mang Crisanto, isang matandang albularyo, malakas daw ang anino ni Carlo dahil ito ay bata pa at malinis at madaling maamoy. Sa mga sumunod na araw, may mga kakaibang pangyayari. Gabi-gabi, may kaluskus sa bubong ng bahay nila Carlo. May humahagik-gik, hindi boses ng tao, hindi rin huni ng hayop. Minsan, may dumaan sa likod ng bahay. Mabilis, itim, parang aninong walang katawan. Ngunit lahat ng asong bantay, tahimik, wala ni isang tahol. Isang gabi, habang nakaupo si Lola Sabel sa harap ng altar, bigla raw siyang nilamig. Umihip ang hangin at pumanhik sa harap ng bahay ang isang mabangis na amoy, parang nasusunog na balahibo ng hayop. Maya-maya, tumigil ang orasan at sa sulok ng kanyang mata, may nakita siya. Maliit, nakayuko, itim na itim, baliktad ang mga paa. Pagkapit niya sa rosaryo, nawala ito. Pero simula noon, hindi na siya muling nagbukas ng pinto at bintana pagsapit ng alas 8 ng gabi. At si Carlo, hindi na muling nakita. Pero sa tuwing dumadaan ang mga bata sa harap ng bahay nila Lola Sabel, napapatingin sila sa puno dahil minsan daw may batang nakaupo sa sanga, nakangiti at wala itong anino. Ano nga ba ang sigbin sa paniniwala ng mga Pilipino? Ang sigbin ay isang nilalang mula sa mitolohiyang Bisaya, lalo na sa mga kwentong nagmula sa Visayas at Mindanao, partikular sa Cebu, Bohol at Siquijor. Itinuturing itong bahagi ng tinatawag na Philippine Lower Mythology. Ayon sa mga alamat, ang sigbin ay inilalarawan bilang isang kakaibang hayop na kahawig ng aso o kambing, ngunit may mga di pangkaraniwang katangian. Naglalakad itong paatras na nakayuko, may mahabang buntot na nakalaylay, malalaking tenga at nagbubuga ng masangsang na amoy. Sa ilang bersyon, nakayuko ito na parang ang ulo ay nasa pagitan ng mga hulihang paa, at may mga paniniwalang lumilitaw ang mga sigbin tuwing Holy Week upang maghanap ng biktima. Sinasabing hindi dugo ang karaniwang hinihigop nito, kundi ang anino ng tao na iniuugnay sa espiritu o lakas buhay. May mga kwento ding sinasabing ninanakaw nito ang puso ng mga bata upang gamitin bilang anting-anting. Sa ilang tradisyon, inuugnay ang mga sigbin sa mga mambabarang o aswang bilang kanilang alaga, at may konsepto rin ng mga pamilyang sigbinan, mga taong mayayaman at nagmamay-ari o kumukontrol sa ganitong nilalang. Saan nagsimula ang paniniwala ng mga Pilipino?
sa Sigbin. Matagal nang bahagi ng imahinasyon ng mga Pilipino ang nilalang na tinatawag na Sigbin. Pinagmulan nito ang kwentong bayan sa Kabisayaan at lumaganap din ang mga bersyon sa Mindoro at Mindanao. Unang naitala ito ni Ferdinand Blumentritt noong 1895 sa Diksyonaryo Mitolohiko de Filipinas. Sinundan ito ni Maximo de Ramos na nag-uugnay sa Sigbin sa Lower Mythology at ni Damiana L. Eugenio na nagtipon ng iba't ibang bersyon ng mga kwentong bayan tungkol dito. Ayon sa mga scholar, maaaring nag-ugat ang paniniwala sa katutubong kosmolohiya sa paglipat ng mito at sa iba't ibang rehiyon o sa maling pagkilala sa mga hayop at karamdaman. Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang imahe ng Sigbin hindi lang sa kwentong bayan kundi pati sa kulturang popular gaya ng comics, pelikula at teleserye. Sa kabila ng kilabot, may ilang paliwanag ang mga eksperto tungkol sa Sigbin. Narito ang ilan. Zoological o misidentification. Sinasabi ng mga siyentipiko na posibleng ang Sigbin ay mga karaniwang hayop lang na hindi nakikilala ng tama. Halimbawa, may mga hayop gaya ng mga musang, mga ligaw na aso o ibang nocturnal mammals na aktibo sa gabi. Kapag nasulyapan sila sa dilim, lalo na kung may kakaibang kilos o anyo, madaling isipin na kakaibang nilalang ang nakikita. Psychological o perceptual. Madalas ang isip ng tao ay may tendensyang magbigay ng hugis at kahulugan sa mga bagay na hindi malinaw. Tinatawag itong pareidolia. Maaari ring may nakakaranas ng sleep paralysis kung saan nakakita o nakakaramdam sila ng presensya ng kakaibang nilalang habang hindi makagalaw. Sa mga komunidad na may malakas na paniniwala sa Sigbin, natural na ito ang magiging anyo ng nakikita o nararamdaman nila. Evolutionary at biogeographical na pananaw, maliit ang posibilidad na may isang hayop gaya ng Sigbin na hindi pa natutuklasan sa Pilipinas. Totoo na may natutuklasang bagong species sa bansa pero karaniwan ay maliliit, mga taga, paniki o palaka. Bukod pa rito, wala pang fossil, buto o specimen na nagpapatunay na umiiral ang Sigbin, kaya mas lohikal na ang mga pagpapakita ng Sigbin ay bunga lamang ng maling pagkakakilala sa ibang hayop o bunga ng takot at imahinasyon. Accident o abduction. Ito ay posibleng dahilan. Maaaring nagkaroon ng aksidente gaya ng pagkahulog, pagkalunod o pagkaubos ng lakas. Maaari ring inatake ng malaking hayop. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng krimen o pagdukot, kaya mahalaga ang investigasyon ng pulisya. Sa bawat kwento may nakatagong aral. Ang Sigbin ay maaaring kathang-isip o maaaring simbolo ng ating takot na hindi natin nauunawaan. At baka ngayong gabi habang nakikinig ka sa kwento, may mata na rin palang nakatitig sa'yo, naghihintay ng tamang tiyempo para makita niya kung gaano kalakas ang anino mo.